Pwede ka bang kumita sa YouTube kahit wala kang video? Pwede po. Kung wala kang video, pwede ka pa rin kumita sa YouTube gamit ang video ng iba. So yes, hindi mo kailangan mag-video ng sarili mo o ng tropa mo o ng anak mong sobrang cute at i-upload sa YouTube. Dahil pwede kang kumita sa YouTube gamit ang video ng iba. Madaming nagtatanong, no? So, Kuya Peds, hindi ba tayo makopyright yan? Saan po pwede kumuha ng video clips para sa faceless video or cash cow? Sir Peds, pwede ba yan phone lang gamit? Paano po kumuha ng video ng hindi makaka-copyright claim? Sagutin natin lahat yan sa pagbabalik ng... Welcome. At nagbabalik. Back. Bago ang lahat, ito ang importante nyong dapat malaman bago ka gumamit ng video na hindi sa'yo. Borrowing this. Hey. Para na rin to sa lahat ng content creator, mapa YouTube man, Facebook, or TikTok. Bago ko ituro sa inyo ang pagkuha ng video, importanteng malaman nyo muna ang Content Fair Use Policy para hindi kayo ma-copyright strike. Alam naman natin na pag na-copyright strike, hindi ka na mamomonetize or madedemonetize ka or may kaso din na pwedeng i-delete ni YouTube yung buong channel mo. So itong Fair Use Policy ang magiging gabay natin para safe ang paggamit ng clips from movie, series, or other YouTube channel. Ito ang sabi ni YouTube tungkol dito. Fair use on YouTube. Fair use is a legal doctrine that says you can reuse copyright-protected material under certain circumstances without getting permission from the copyright owner. Sa Tagalog, pwede daw tayong gumamit ng copyrighted na video or music nang walang paalam, pero may kondisyon. Yung kondisyon na yun ang dapat natin malaman para iwas copyright claims or strike. Fair use guidelines. Different countries have different rules about when it's okay to use materials without the copyright owner's permission. For example, in the United States, works of commentary, criticism, research, teaching, or news reporting may be considered fair use. Some other countries have similar concept called fair dealing that may work differently. Try kong i-explain yan ng pinakasimple para madaling maintindihan at matandaan. Ito yung mga rules or conditions sa paggamit ng copyrighted materials. Transformative. Dapat iba yung magiging meaning niya pag nire-upload mo na. So halimbawa, nag-upload ka lang ng latest episode ng isang anime nang hindi in-edit. So walang transformation doon. Maka-copyright strike yung channel mo dyan. So transform mo or palitan mo yung meaning ng video. I-edit mo yung orig video. Palitan mo ng audio or i-summarize mo gamit ang voiceover. Sample niya na itong video na ginawa ko. May mga clips ako from famous Pinoy YouTubers. Hindi nakakapagtaraw ang pagkakaroon pa rin sa mga Pilipino ang pinapasok ang pagiging vlogger at gumagawa ng iba't ibang videos sa YouTube sa pag-asa umabot na daw ang kanilang pangarap bilang isang YouTuber. Tinatindi pa yan ng aking mga idol na simpleng tao na naman panatagumpay sa pag-vlog. Mapa YouTube man or Facebook. Siya ay nagbibigay ng inspirasyon at motivation sa akin para abutin ang aking mga pangarap. Okay, Morgan Freeman narrating everything. Pasensya na, doon lang nag-narrate ng Tagalog si Morgan Freeman kaya kailangan ng captions. So yan yung sample. Kung makikita nyo, ibang-iba yung meaning ng video clips na yan dahil from entertainment, naging for education na siya or for motivation. Hindi ko ginamit yung video ni Mimi, Kong TV at Never Grow Old sa parehong paraan na ginamit nila yung video. Inedit ko din yung video o ginawa kong mukhang classic vintage movie. So ang layo na sa original. Yung length or haba ng video. Siyempre, hindi mo pwedeng i-upload direkta yung mga video clips
dapat itrim mo or bawasan. Yung fair use, ang safe dyan na length ay below 5 seconds lang. So pwede kang gumamit ng video clip na copyrighted basta under 5 seconds lang yung haba ng clip. Ito yung excellent example para dyan. This is an excellent example of how together we can revive. Pro tip, kung gusto mong mas mahaba pa sa 5 seconds, gawin mong slow motion yung video clip. Kung ina-narrate mo naman or i-voice over mo yung video clip. Yung last na rules para sa fair use ay may negatibong epekto ba sa original na source? Gawin ulit natin example yung pag-upload ng latest episode ng anime. Halimbawa, One Piece latest episode. Ang daming gumagawa niyan. Siyempre, hindi sila mamamonetize pero na-advertise naman nila yung website nila na puro pirated animes. So anong epekto nito sa producer ng video? E di liliit ang revenue nila sa franchise at sa sponsors. Same thing din sa pag-upload ng movies kaya bawal na bawal yan. Hindi lang sa YouTube or kahit sa ang social media kundi kahit sa ang website pa. Siyempre dahil sa mga yan, vigilant yung mga original creators sa pag-hunt at pagparusa sa mga nag-upload ng video nila na bagsak sa fair use policy. So again, guideline natin yung fair use policy sa pagkuha ng video clips para hindi tayo ma-copyright claims or copyright strike. With that said, ito na yung mga pagkukunan ng video clips at kung paano sila kukunin. Pexels.com. Pwede nyong gamitin yung mga videos dyan dahil hindi copyrighted ang mga videos dito. At libre lahat yan. So search mo lang yung mga video clips na gusto mo gamit ang search box. Sampulan natin yan. Halimbawa, naghahanap ako ng clips sa boxing. I-search ko boxing. Type ko lang dito. Tapos ayan yung resulta. Pero mga images yan. Kaya i-click natin yung videos para lumabas ang mga videos tungkol sa boxing. Kung makikita nyo, ang ganda ng quality ng mga videos dito at libre pa. Isa pang pwede mong pagkuhanan ng libreng videos ay ang pixabay.com. Dito naman, maraming mga motion graphics videos na wala sa Pexels. Dito sa Pixabay, gamitin mo lang din yung search bar tapos type mo yung keyword para sa hinahanap mong clip. Tapos dito piliin mo videos. Ayan ang dami, may mga green screen pa at puro HD din yung mga yan. Mixkit.co. Meron din dyan mga stock videos na libre. Ganun lang din ang paraan ng paghanap parang sa Pexels at sa Pixabay. Dyan sa mga websites na yan, may mga nakahalong videos dyan na ads at pag naklik mo, mapupunta ka sa ibang websites kung saan may bayad ang mga videos. Yan mga yan ay magandang pagkuhanan ng stock videos kung may budget ka. Kasi mas maganda at kakaiba ang mga copyright-free videos dito sa mga to. Example nito ay ang Envato Elements at Storyblocks kung saan mas marami kang pwedeng pagpilian ng videos, may bayad nga lang. Envato Elements na yata ang pinakamura na may subscription na $16.50 a month. Yan yung pagkukunan ng stock video clips at website sila so pwede nyong gawin yan sa cellphone. Gamit kayo ng Google Chrome na app para sigurado kasi na-try ko na doon. Ito naman susunod ay ang pagkukuhaan ng movie and TV clips. Shout out to Gerald Destara 5264. Ito yung tanong niya na sasagutin natin. Ask ko lang idol at sana gawan mo ng video kung papaano kumuha ng video clip sa YouTube ng mga less than a seconds na clip. Katulad ng ginawa ng mga cash cow channel or faceless content. Salamat sa naman noticed. Nabanggit ko nga dun sa fair use policy na para magamit mo ang content ng iba
Ang fair use dyan ay below 5 seconds na video clips. At dito sa yarn.co, makakakuha ka niyan. Puro movies and TV series clips ang makukuha mo dito sa yarn.co. And below 5 seconds lang sila. Makikita nyo kung gaano sila kaikli nakalagay sa thumbnails. Type mo lang yung keyword or key phrase na hinahanap mo dito sa search box. Then, open mo yung napili mong video. Right-click mo yung video, anywhere sa video. Tapos, save video as. Palitan ng pangalan or i-rename para hindi tayo malito. Tapos, ayan na. Madadownload mo na. It's amazing! Pag phone naman ang gamit nyo, long press nyo yung video, tapos press mo yung download video. Isa pang website na pwedeng pagkuhanan ng video clips ay giphy.com. Actually, hindi siya video clips kundi GIF or GIF, GIF. Since puro GIF naman dito, mababa yung pixel quality niya kasi hindi siya talaga video clip kundi image file siya. Kaya walang mga sounds to at mga memes to, kaya ginawa to for sharing. Kaya pwede nyong gamitin sa mga faceless videos nyo to or sa mga cash cow videos nyo. So try nyo din yan. At syempre sa YouTube, pinaka-safe gamitin ay ang mga Creative Commons na videos. Hindi ka makaka-copyright dito. Kahit yung buong video pa ang gamitin mo dito. Para mahanap yung mga Creative Commons videos, gamitin natin yung search ng YouTube. So, type natin dyan yung keyword na gusto natin tapos enter or click mo yung lente. Pag nakita nyo na yung search result, click mo yung filter, tapos piliin nyo yung Creative Commons. Meron din ganyan sa YouTube na mobile app, kaya pwede nyo rin gawin yan sa cellphone. Ang iba pang pwedeng gamitin na nasa YouTube din at safe gamitin ay ang mga classic or vintage movies. So marami kang makikita na ganyan sa YouTube na full classic movies. At yung gumawa niyan or nag-upload niyan, naglagay ng sobrang laki ng watermarks. Kasi, pwede ngang kopyahin yung video at i-re-upload. Kasi nga, expired na yung copyright niya. Pwede rin kayo kumuha ng video from other channel or mga copyrighted videos sa YouTube. Pero syempre, alalahanin yung fair use guidelines na binanggit ko kanina. So, para ma-download nyo yan, punta kayo sa isa sa mga website na katulad nito. Copy-paste nyo lang dito yung link ng video, tapos click nyo yung download button. Tapos pag nag-scroll ka sa baba, makikita mo yung mga options ng download. Pwede mong i-download yung video with audio, pwedeng audio lang, at pwedeng video lang. At iba't iba yung mga sizes niya at format. Ito yung subok ko na. Yung ibang YouTube video downloader na website kasi, lilituhin ka lang sa sobrang dami ng ads. Or yung iba dyan fake. At baka virus pa yung ma-download nyo. Hindi ko ilalagay yung link sa ibaba. Baka kasi ayaw ni YouTube ng ganyan links. Shoutout na rin nga pala kina Chris Vlog, Isel Vlog, Nashboy TV 5155, Pet Z Warrior Vlog, Daniel Garde TV. Salamat sa inyong mga suporta. Pwede rin sa phone yung mga website na yan. Pero para mas safe at kontrolado mo yung download sa phone mo, gamit ka na lang ng screen recorder. Halos lahat naman ng Android at iPhones may ganyan na app na kasama. Pwede rin kayong gumamit ng app sa pag-download ng YouTube video. Tulad ng gamit ko, ang tawag sa app na to ay Media Human YouTube Downloader. Yan ang gamit ko para mas safe at mas mabilis ang pag-download ng YouTube video clips.
I-comment nyo sa baba kung gusto nyo pa rin ng mobile version ng video na to para gumawa ako. At syempre mag-subscribe kayo para malaman nyo kung may video na bago at baka yun na yung request nyo. Pwede rin nga pala kayong gumamit ng mga images sa paggawa ng faceless or cash cow videos. Sa Pexels, Pixabay at Mixkit, meron din mga libreng images na pwede mong gamitin. Or kahit sa Google image search, pwede na din dyan. Actually, mas marami dyan. Kung nagustuhan nyo at kahit papaano may natutunan kayo, like nyo naman yung video at subscribe na din kayo. I-click nyo na rin yung notification bell para mabilis kayong maabisuhan kung may bago na akong video. Maraming salamat sa panonood.